Yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Sige, pumasok ka. So, akala yung pumasok, madaling pagpasok eh. Eh, hindi ka makalabas. Kaya, kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Ito ang wow trending. Ikinuwento ni Senador Rodante Marcoleta kung paano niya nahuli sa patibong si Senador Risa Hontiveros. Ayon pa sa kwento ni Senador Marcoleta sa kanyang programa sa Net25 na Saga ng Mamamayan. Sa kanilang lugar, dati siyang magsasaka at minsan ay nangingisda din dahil ang mga lugar o palayan nila noon ay merong mga isda. Sa kanilang lugar, meron silang tinatawag na balisasa, isang klase ng fish trap na kapag pumasok ka sa loob ay hindi ka na makakalabas pa. Madali lang pumasok anya ni Senador Rodante Marcoleta pero ang problema ay hindi ka na makakalabas pa. Dito nga ay kahit na alam ni Senador Rodante Marcoleta na mali ang sinasite ni Senador Risa Hontiveros, hinahayaan lang daw niya ito dahil doon sa tanong pa lang ni Senador Marcoleta na en-bank ba o division ay hindi na alam ni Madam ang sagot. Pagkatapos nga ng Senate hearing sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, agad na sinita ng Supreme Court ang sinabi ni Senador Risa Hontiveros na kaso ng League of Municipalities. Kasunod naman ng pahayag na ito ng Supreme Court, agad din na umamin si Senador Risa Hontiveros at sinabi niya na upon checking again, the many reversal in the League of Cities decisions were not decided unanimously. Pero may isinite na naman siyang isang kaso na unanimous case at na-reverse ng en-bank. Dito ay sinupalpal na naman ni Senador Marcoleta si Senador Risa Hontiveros. Bakit hindi na lang niya aminin na nagkamali siya at tama ang sinabi ko? Paano mo ngayon maihahalin tulad ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte sa kaso ng talong ang pinag-uusapan? Matapos ibuking ng Korte Suprema na mali ang kanyang ibinibidang case example sa Senate debate laban kay Senador Marcoleta, napilitan si Senador Risa Hontiveros na umamin na hindi pala unanimous ang decision sa kontrobersyal na League of Cities of the Philippines versus Comelec. Ayon pa nga kay Attorney Topacio na fake news si Risa, tira ka kasi ng tira. Reaksyon ni PDP Laban spokesperson Impeachment Matters Attorney Perdi Topacio sa maling case citation ni Senador Hontiveros na ibinida sa debate nila ni Senador Marcoleta. Dito nga ay hindi napigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento at isa na rito si Attorney Topacio. Diyan sila magaling na nagmamagalingan, ganyan ginawa nila dati para makasuhan yung tao, kaso magaling ang nakalaban mo. Nasanay kasi na kayang-kayang paikutin ng mga botante, ang akala niya bawat panlilin lang niya sa mga Pinoy hindi mabibisto. Kaya napapaisip ka na lang talaga na malamang may katotohanan talaga yung sinasabi ng testigo na bumaliktad. Sa susunod kasi, lagi mong itabi sa likod mo ang ventriloquismo para di ka magkamali bilang puppet niya. Ang ventriloquismo kasi siya ang may alam, ikaw bilang puppet wala talaga, bukas lang ng bibig. Si Senador Marcoleta pa, di pahiya ka, palpak ka pa. O ibig sabihin yan, may gagawa. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. Sino ba yun? Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa Senado o ngayon, sabi niya, wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court that will be used suppletorily. Kung kikilalanin ninyo, papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman doon sa yung suppletorily suppletorily power
kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi nung doon. isang veteran Wala senator. nga, nandun nga doon sa Resolution number 39, ito yung Rules of Procedure in Impeachment Trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung Rules of Court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakuhugutin? Hindi na sila papayag eh. Oo nga. Ngayon, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Aha. Kaya na... Pareho lang. Aha. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Aha. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Oo, yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Aha. Pero, Puro amag yun. pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Opo. Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. Ayun. 8. Oo. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataong kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may Ayan nawaw nga. mali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong nawaw mali. hindi ako kumibo doon. Aha. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, aha. ang magsasaka kuminsan nagiging ano rin manging isda. Ah, okay. Magkahalo yun eh. Oho. Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang ano eh. Tama. May variety na kayo ng palay na Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung ano, sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Yung, yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos opo. yan. Ano yan. Oho. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Oho. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, yes po. Kaya. Oo. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Oho. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. O, akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang Palit na palitan pagpasok dulo, mo, oo. pag ano mo, nakaano na yun. Kahit, ka na kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Oho. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Oho. Kasi alam niyo, natalakay natin. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali, na umamin sa pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, Sabi niya. una bes, wala kang pakialam, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yun ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat.
Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patayin na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Ito, meron siyang statement meron eh. ito. Meron siyang statement ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Jen, meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na Sunday mayroong sa binanggit eh, yung yung pero sa isang Facebook post, yung isa. nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, pero Agri-Alpo. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung Yung mga modified. Biotech, bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang ay talong. BT tanong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, constitutional right namin na ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akma yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo siyang makakalabas hihigpit po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung tansiyan eh. Sen, sa inyo pala balisa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo. Sana man lang merong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka doon. Pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Papasok yung ganun. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, hindi pumasok siya. O sige. Ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, anong tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko nandun na. Yun na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipag-gala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong kakainin yan. Sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala.
Yan, oh. Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh. Ang dami namang mga, hindi ko naman masabing ahas, ano. Ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito yung, ang dami nila eh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron ding talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi Ay, eh, di ba? Nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga gadgets. Mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin mo, sa kabubulong nila, nako, nasa may pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Siya naman kung ano kasi sinabi, kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung plenaryo. Ganun, susunod. Bahala kayo. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yun matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong 3 pagkakahalin tulad dyan. Aba, magkakapareho sila sa 3 larangan. Binanggit pa yan. Una, magkakapareho sila eh. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Di ba? Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa 3 yun. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko naman, may mga tatayo doon, 1, 2, hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din. Natuloy kunwari. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Padi-dismiss ko kagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo kako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Pero pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa Nelson, di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasya daw po ito ng Korte Suprema, parang, ginamit ang termino, parang inaalisin na lang
kapangyarihan, ng mababang kapulungan, na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautosang ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yan ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong Parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, tatlong steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unan pa lang, kung totoo yun December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker, mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yun. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po Mr. President, ang kopya ng order of business. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo automatic. Kaya sinasabi ko doon sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. Ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi, pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa Section 2 eh. Di mali na naman. Tapos wala pa. Bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Napanood na pakinggan nila. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, kinontra yata yung sinabi nung isa. Yun nga, we clarify that. Mali nga yung isa. Yun nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court. Kinontra ba ako ng Korte Suprema? Eto, basahin ho natin. We clarify
that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron nga po. Yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa eh. Oh. may payo pa May rin. advice, ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Diba? Ibig Hindi sabihin, totoo yan. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Opo. Antonio Carpio. Ay, mismong isa sa mga bumubulong. Hindi. Kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Ah.